Magandang hapon po, Ma'am, Sir. My name is Roan Grace Cabanda and nagtatrabaho po ako bilang isang assistant secretary ng aming barangay. Go. Question number 1, ma'am. In your opinion, what are the primary factors that lead a person to commit crime? Para sa ako, sir, ang unang rason ngano ang tao manghimo og krimen tungod sa kalisod, tungod sa kapobrehon. Kay wala may kay ang kapobrehon man gud ang mao'y motulak sa tao para mohimo og krimen, para mohimo og kanang mga dautan para ikabuhi, especially kanang mangawat, di ba? Isa na siya ka krimen na kanang mga tao nga mobuhat ana is wala na jud choice para lang jud ikabuhi sa ilang. Question number 2, ma'am. Rape cases in Davao City and the entire Davao region are increasing. What do you think are the reason for this? Para sa ako, sir, no, ang dakan kayo og rason na ngano nga nidako ka ng case diriya sa tuwang lugar diriya sa Davao City. Una-una tungod siguro sa sa mga drugs nga karon daghan na jud no nga mga batan-on pod nga murag ni avail ana nga mga nga kanang sa taon na kanang ikat niya i-avail na nga kanang bisyo. And then para sa ako, sir, kanang daghan pud kayo og mga batan-on karon no nga dali ra pud kayo mailan, dali ra pud kayo kanang gamay nga istorya lang muuban na ana, and then makita man nato sa mga balita sa TV, di ba? And then daghan pud kayo kanang mga batan-on karon nga maglaag-laag tunga-tunga sa gabi, especially sa mga batan-on nga mga babae. So mo na nga kanang ang peligro gyud, sir, no, dili gyud nato makuan, dili nato maano kung asa jud taman or dili nato madiktahan kung kanus sa unsa jud ang kanang mahitabo. So mo na nga, sir, nga isip pud isa ka babae, no, ako mismo mag-care na pud ko sa akong kaugalingon kay wala ta kabalo kung kanang diya sa atong palibot, di ba, na ay mga dautan ng mga tao nga nay mali nga intention para sa ato. So mo na nga kita sa ato nga matag usa dapat mag-amping na lang pud ta para layo ta sa peligro o disgrasya. Question number 3, ma'am. What are your explanation why until now crime are still rampant in our society? Para sa ako, sir, ang crime dyan no is dili dyan na siya mapugnan o dili po nimo badiktahan kung kanos amo daghan, kung kanos apod mahitabo ang krimen. O isa pa, sir, no, ang crime is a natural na siya nga naagid sa ato ano kay wala dyan challenge ato ang life kung walay krimen o kung walay ka ng mga ingon ana ang mga panghitabo. And isa pa, sir, walay ka ng kumbaga ang crime is kanang wala lecture na to sa to. Ma'am, do you think criminals should be punished or rehabilitated? Why? Yes, sir. Para sa ako, tanan na or like sa criminals no nga nakahimo og mali. Magamay man og dako, kailangan na siya i-punish, kailangan na siya i-punish o kailangan na siya i-rehab. Kay para sa ako, tanan natong gibuhat nga dili maayo is naadjay ka ng kapalit, di ba? Naadjay ka na kailangan nato magtuon sa atong gibuhat nga mali, kailangan nato magtuon sa atong gibuhat nga dili maayo. So mo na nga dapat jud ang tao is kung makahimo og mali, dapat kailangan siya nga kanang i-punish para makatuon siya kung dili na niya usabon ang iyang gibuhat nga dili maayo. That's all. And explain ha? Ma'am, what is your position on the issue of imposing the death penalty? Agree ba ka, ma'am, sa death penalty? Para sa ako, sir, dili. Kay ang tao bang good is, syempre naman dyan kausaban, di ba? And dili siya kumbaga, iano dayon sa death penalty kay kung kanang ang tao nga nakasala, deserve siya nga kanang i-rehab or imuan or treatment kay base na siya sakit sa ulo or na siya sakit sa utok, ana. So, dili tanan na kanang nakasala, sir, o deserve or kanang hatulan o kamatayon kay only God, di ba, according to the Bible, can judge us, and only God lang ang mukan sa tuwa kung kano sa mamatay. And then sir, na para sa ako is kanang ang tao nga nakasala is deserve siya og tagaan og chance para magbago, pero kung di na siya magbago, sir, din ana lang, as simple as that.